Nagniningas sa kanyang sword aura, inutusan ni Sides sina Timon at siya na iligtas ang mga taga-baryo habang binibilan niya sila ng oras. Ngunit may ibang ideya ang ating binata. Hindi ito binibili ni Cetus dahil ang High Troll kasama ang maraming iba pang mga halimaw ay masyadong marami kahit para sa isang tulad niya. Hindi pinansin ang sinabi ni Cetus, bumaling si Aiden kay Roro at hiniling sa kanya na pigilan ang mga halimaw hanggat maaari sa tulong ng mga sundalo. Agad na sumunod si Ro. Nagtataka si Sides sa thought process ni Aiden at pinaalalahanan siya sa tindi ng sitwasyon dahil sa pagkakaroon ng High Troll. Sumang-ayon si Argy na hindi sila tugma para dito at hindi matatalo ni Sides o siya ito. Ngunit alam niya ang isang paraan upang iligtas silang lahat. Gayunpaman, dahil sa limitadong oras, mas gusto niyang kumilos sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag ng lahat. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang diskarte sa mga sundalo upang talunin ang mga orc. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Sides na umalis habang itinalaga siya ng ilang partikular na gawain, na nagdulot ng protesta mula kay Timon. Kung wala ang lakas ni Sides, iginigiit niya na lahat sila ay madudurog. Sa sandaling iyon, isa pang fireball ang binaril sa pader ng kuta, na nagdulot nito na gumuho ng kalahati. Pinaalalahanan ni Seth si Aiden kung gaano kahangalan ang kanyang mungkahi. Ipinipilit ni Aiden na naiintindihan niya ang lahat, ngunit hinimok niya siyang magtiwala sa kanyang paghuhusga. Dahil dito, naaalala ni Cetus ang kanyang pusta at ang kanyang pangako na iligtas ang teritoryo. Ngumiti siya na nagpapas siya na magbigay daan. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Sides na anuman ang mangyari, kung matalo sila, sasali siya sa kanyang Night Order. Sumang-ayon si Aiden na lubos na alam ang pagka-obses ni Sides sa pusta. Kapag umalis si Sides, muling tinanong ng Underlord si Aiden kung sigurado ba siya na ito ang parehong High Troll na kinaharap niya sa kanyang nakaraang buhay. Sumagot si Aiden na makukumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga troll at orc na nagtutulungan, mga nilalang na nagkakasundo sa isa't isa. Sa sitwasyong ito, tanging isang High Troll lamang ang magkakaroon ng kapangyarihan na baluktutin ang kanilang kapalaran at manipulahin sila sa pagsunod. Samantala, patuloy na dinudurog ng mga troll ang mga sundalo. Tumalon si Ro sa hangin, na sinusubukang salakayin ang isa sa kanila. Sa nakaraang ilang araw, binigyan ni Aiden si Roro ng mga nakakalason na halaman upang gawin siyang malakas na sapat upang talunin ang troll. Gayunpaman, ang mga troll na ito ay hindi madaling mamatay. Sila ay bahagi ng isang undead army sa ilalim ng utos ng High Troll. Habang inactivate ng High Troll ang isang fiery magic sa kanyang staff, kinukuha niya ang ulo ng isang patay na troll. Sa kanyang magic, binuhay niyang muli ang troll, na ginagawang parang walang katapusang laro ang laban. Karaniwan, aabutin ng magic ng isang archmage at ang espada ng isang swordmaster upang alisin ang isang High Troll. Ngunit may ibang ideya ang ating binata. Nang may kalmado at halos mapagmahal na tono, tinawag niya ang talam, na malamang ay gutom sa dugo. Nagpasya siyang bigyan ito ng isang pal-aigo sa dugo ng troll, isang bagay na nais sa kanya ng Underlord na good luck. Samantala, pinanood ni Ro habang ang troll na napatay niya ay bumalik sa buhay at sumusugod sa kanya. Iniisip niya ang kanyang master at ang utang na utang niya, tulad ng mga nakakalason na halaman na ibinigay sa kanya ni Aiden upang gawin siyang mas malakas. Bago pa maabot ng kamao ng troll si Ro, tumalon ang ating binata sa ulo nito at pinuri si Ro sa kanyang pagsisikap. Sa susunod na sandali, itinulak niya ang talam sa katawan ng troll. Binalaan siya ni Ro na ang pagputol lamang ng kanyang ulo ay hindi papatayin ito. Ngunit hindi pinansin ni Aiden ang kanyang babala at hiniling kay Bible, ang kanyang espada, na inumin ang dugo ng troll. Tama ang ating binata sa pagsasabi na mayroon siyang isang mahusay na paraan upang alisin ang kapahamakan na ito. At ang susi dito ay ang talam sa kanyang kamay. Sa kabila ng hindi sapat na lakas upang tumugma sa isang archmage o swordmaster, si Aiden ay may trump card. Ang Balabol, ang espada ng gluttony, ay may kakayahan na sipsipin ang lahat ng life essence ng troll. Ang buhay ay umaalis mula sa troll habang bumabagsak ito sa lupa, walang buhay. Maging ang High Troll ay nagulat sa tanawin na ito. Hindi alam ng iba sa paligid niya, ang ating binata ay napuno ng isang gluttonous hunger pagkatapos kumain sa troll,
na nagdala sa kanya ng mas maraming buhay kaysa sa isang buong kawan ng mga lobo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga orc, nagtataka kung maaari rin nilang masatisfy ang kanyang bloodlust. Pagkatapos ng ilang sandali, matagumpay na tinatalo ni Aiden ang 4 na troll, bawat isa ay puno, ngunit nag-iwan pa rin sa Bible na gutom para sa higit pa. Ang High Troll, kasama ang natitirang mga troll, ay galit sa pagkakita nito. Itinaas ng High Troll ang kanyang staff, nagpapasya na si Aiden ay sa wakas ay karapat-dapat sa kanyang atensyon at magic. Sa susunod na sandali, binobomba si Aiden ng ilang fireballs, ngunit mabilis siyang umiwas. Mukhang naiirita ang High Troll sa kanya. Ang Underlord ay nagmumungkahi din na tumigil si Aiden sa pagtakbo at harapin ang High Troll ng maayos. Ngunit ang pagtakbo ay higit pa sa isang strategic retreat para kay Aiden. Ang kanyang nakaraang buhay ay nagturo sa kanya na ang isang solong fireball ay maaaring kumuha ng kanyang buhay. Kaya kailangan niyang bumili ng oras hanggang sa matapos ni Cetus ang gawain na itinalaga sa kanya. Bigla, isang orc ang nag-swing ng isang palakol sa kanya. Sa pagmamasid nito, pinapayuhan siya ng Underlord tungkol sa pagsipsip ng life force ng mga orc. Kahit na hindi sila kasing lakas ng High Troll, sila ay mga kahangahangang halimaw pa rin. Ngunit may ibang plano si Aiden para sa mga orc na ito. At para dito, kailangan niyang panatilihin silang buhay. Ang kailangan lang niyang gawin ay bumili ng oras hanggang sa bumalik si Cetus. Ang kanyang mga iniisip ay naabala ng matinding init ng fire magic ng High Troll. Wala siyang pagpipilian kundi tumalon sa hangin, na bumibilis sa singsing ng swiftness. Samantala, ang mga troll ay nag-ihaw ng lahat at lahat sa kanilang landas, kaibigan o kaaway. Ngunit sa susunod na sandali, napagtanto ni Aiden ang tindi ng sitwasyon nang mapagtanto niya na hindi siya makakaiwas sa isa pang fireball habang nasa hangin. Ang swerte ay muli sa kanyang panig nang sa mismong sandaling iyon, sinasala si Cetus sa kanyang Aura Blade. Pinuri niya si Aiden sa pagpapanatili ng matagal, pagkatapos ay agad na gumawa upang patayin ang apoy, na matagumpay niyang ginawa. Nakaramdam ng kaluwagan si Aiden na makita na nagawa ni Sidas na dalhin ang orc boss doon sa maikling panahon. Nang may isang engranding kilos, nagpaplano siyang ipakita sa mga troll ang kanyang tagumpay, ngunit ang kanyang sariling buhay ay nasa panganib. Ang 10 segundo ng swiftness ay nauubos, at nagsisimulang bumagsak si Aiden patungo sa lupa. Ngunit muli, iniligtas siya ng swerte. Sa pagkakataong ito, salamat sa orc boss, lahat ay nagulat sa ipinapakita. Ang orc boss ay bumaling sa kanyang mga luhang kamag-anak, na nagpapakita ng pagsisisi sa hindi pagiging kayang iligtas sila ng mas maaga. Itinaas niya ang kanyang kamao, na nagpapalakas ng moral ng kanyang mga tao, na nagtitipon sa kanila upang salakayin at talunin ang mga troll. Ang sitwasyon ay nagbaliktad at lahat ay natigilan na makita ang biglaang pagbabago sa mga alyansa. Ilang sandali lang bago ito, ang mga orc at troll ay mga kaaway nila. Ngunit ngayon ang mga orc ay nagkakaisa sa tao laban sa isang karaniwang kaaway. Talaga, kinontrol ng High Troll ang mga orc sa pamamagitan ng pagkuha sa chief, at kanilang mga anak bilang hostage. Gayunpaman, si Aiden, na laging matalino, ay nagpasya na ang kaaway ng kanyang kaaway ay ang kanyang kaibigan. Sinadya niyang pigilin ang sarili mula sa pagsipsip ng sinuman mula sa panig ng orc habang alam na maaari pa rin silang maging kapaki-pakinabang. Ang High Troll, na galit ngayon, ay nanunood habang ang kanyang plano ay nagiging abo. Bago siya makapaggrupo muli, hindi nag-aksaya ng oras si Satis, at naglunsad ng isang agarang atake. Bilang tugon, sinubukan ng High Troll na manlaban gamit ang isang fireball, na kinumpirma lamang ang naunang pagtatasa ni Aiden na si Sidas lamang ay hindi kailanman matatalo siya. Ngunit ngayon, mayroon silang isang hindi inaasahang kaalyado, ang Orc Chief, na isang swordmaster sa kanyang sarili. Ang galit ng High Trolls ay sumiklab palalo. Dismayado, sabik si Cetus na tapusin siya, ngunit ang High Troll ay hindi handa na matalo ng ganoon kadali. Ang atake na ito, pagkatapos ng lahat, ay bahagi ng isang mas malaking plano, isa na motivated sa pamamagitan ng pagnanais ng High Trolls na maghiganti laban sa tao na pumatay sa kanyang mga magulang.
Sa nag-aalab na paghihiganti na nagpapalakas sa kanya, tinipon niya ang lahat ng kanyang mana, naghahanda na baguhin ang kanyang sariling katawan sa isang nakamamatay na bomba na kayang patayin ang lahat kasama niya. Mabilis na sinuri ni Sidas ang sitwasyon at napagtanto na ang mga sundalo ay walang pagkakataon na makaligtas sa pagsabog. Inutusan niya sila na tumakas, ngunit ang kanyang mga salita ay naputol nang mapansin niya si Aidan na sumusugod patungo sa High Troll sa halip na umatras. Nang may baliw na ngiti sa kanyang mukha, itinaas ni Aidan ang kanyang espada at itinulak ito sa High Troll, naghahanda na ibigay ang huling dagok. Sa susunod na sandali, isang malaking pagsabog ang sumiklab. Ang espada ni Aidan ay nanatiling nakasaksak sa loob ng High Troll, kahit na ang fire magic nito ay nagiging lalong hindi matatag. Sa panunood sa eksena na nagaganap, nagtataka si Sitis kung si Aidan ay may tamang plano upang makaligtas sa pagsabog na tiyak na susunod. Samantala, ang baliw na ekspresyon ni Aidan ay nagbago sa isa na may inis habang napagtanto niya na ang pagkain na pinuntahan niya ay higit pa sa kaya niya. Ang life force na dumadaloy sa troll ay labis, isang walang katapusang agos na nagbabanta na ubusin siya. Nagpasya siyang pigilin ang sarili sa isang sandali, ngunit ang laki nito ay masyadong malaki. Sa wakas, inamin ni Aidan na kailangan niyang tawagin ang Underlord para sa tulong. Ang Underlord, na may bahagyang amused na tono, ay unang pinaalalahanan si Aidan na ang ganoong maliliit na gawain ay mas mababa sa kanya, ngunit sumang-ayon na tulungan siya gayunpaman. Sa kondisyon na pigilin ni Aidan ang sarili mula sa pag-inom ng banal na lason sa loob ng hindi bababa sa isang linggo. Desperado, hinimok siya ni Aidan na magmadali, alam na kailangan nilang gisingin ang espada ngayon na nakasipsip na ito ng sapat na life force. Upang matupad ang pangatlong kondisyon, kailangan niyang gisingin ang natutulog na Lord of Corruption sa loob ng Talem. Upang gawin ito, kailangan niya ang Underlord upang i-channel ang demonic energy sa espada. Pagkatapos ay inutusan ng Underlord ang espada ng Gluttony na gisingin ang sarili nito. Ang mga mata ng espada ay bumukas at binati nito ang Underlord. Ang Talem ay nagdadala ng kagustuhan ng isang nagugutom at sakam na hari, isang taong dating masyadong power-hungry, na hinanggad niya ang kapangyarihan sa mismong kalangitan. Ang ating binata ay nag-aalangan sa tanawin ng sinaunang pinuno ng Underworld. Kung siya ay isang normal na tao, baka nag-alinlangan siya sa harap ng ganoong labis na kapangyarihan. Ngunit sa kanyang trump card sa kamay, ang kanyang alyansa sa Underlord, nagbabago ang sitwasyon. Nil-8 ng Underlord ang espada, nagtatanong kung talaga bang naglakas loob itong magtanong kung sino ang magiging matapang na gisingin ito. Nag-aalangan ng espada, ngunit hinihiling ng Underlord ang awtoridad sa ibabaw nito. Nag-aatubili, sumunod ang espada, na kinikilala ang dominasyon ng Underlord. Sa unang pagkakataon, ang pagkakaroon ng pabor ng Underlord ay nagpapatunay na kapaki-pakinabang. Bilang isang pinuno ng kasamaan, dating tinalo ng Underlord ang lahat ng Lords of Corruption at itinatag ang kanyang paghahari sa Underworld. Ang kasanayan na ito ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng takot at paggalang. Sa espada ngayon sa ilalim ng kanyang utos, pinaalalahanan ng Underlord si Aidan na tuparin ang kanyang pangako. Naintindihan ni Aidan ang tindi ng sandali, at itinulak ang espada ng mas malalim sa High Troll. Habang ginagawa niya ito, inutusan niya ang Talem na lumunin ang life force ng Troll. Ang nagising na Lord of Corruption ay nagpapahiram ng kanyang kapangyarihan sa pagsisikap, at ang High Troll ay umungol sa paglaban, ang life force nito ay hinahatak mula sa kanyang katawan. Isang tornado ng purong kapangyarihan ang nabuo sa paligid nila, na umiikot habang ang essence ng High Troll ay kinakain. Binalaan ni Cetus ang lahat na manatiling maingat sa matinding hangin. Sa huli, nagtagumpay si Aidan sa pagkuha ng kapangyarihan ng High Troll bilang kanyang sarili. Ang enerhiya ngayon ay dumadaloy sa kanya na parang isang bagong madilim na puwersa. Ang tornado ay sa wakas ay tumigil at ang grupo ay nakakakita ng malinaw muli. Nakatayo si Aidan doon na basang-basa sa pawis, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa labis na mana at life force na sinipsip niya mula sa espada ng Gluttony. Ang kanyang katawan ay nahihirapan na i-proseso ang lahat.
At pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak siya sa lupa, na nagsusuka ng marahas pagkatapos sumipsap ng masyadong maraming kapangyarihan. Nilate siya ng Underlord, nang may pangungutya na nagmumungkahi na dapat ay itinapon niya ang ilan dito, alam na hindi kaya ng kanyang katawan ng labis. Ngunit si Aidan, na laging sakam, ay tumanggi na hayaan ang anuman dito na mawala. Determinado siyang sipsipin ang lahat. Ang kanyang pagnanais para sa kapangyarihan ay lumalampas sa kanyang sariling kalusugan. Gayunpaman, habang nagsisikap siya na tumayo, isang kislap ang nahuli ng kanyang mata. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang phoenix egg at ang kanyang mga iniisip ay agad na tumalim. Agad niya itong nakilala. Ito ay nasa isang kritikal na estado, nakalubog sa bingit ng kamatayan, naubos ng fire magic ng High Troll. Ginamit ng troll ang itlog na ito upang pagandahin ang sarili nitong apoy. Ang ekspresyon ni Aidan ay nagbago sa isa na may matinding gutom na nagpapaalala sa Lord of Gluttony mismo. Nagpasya siyang walang pag-aatubili na sipsipin ang magic ng Phoenix Egg, na itinulak ang kanyang pagduduwal at ang labis na mana na dumadaloy sa kanya. Ang Underlord, na naramdaman ang kanyang intensyon, ay sumang-ayon na maaaring ito ay kapaki-pakinabang, bagaman pinaalalahanan niya si Aidan sa mga panganib na kasangkot. Hindi natinag, naghanda si Aidan na kainin ang itlog. Ngunit bago siya makasawsaw sa kanyang kasakiman, sumingit si Sides. Tinapik niya ang likod ni Aidan, na nagdulot ng labis na mana na lumabas mula sa kanya ng marahas, na pinilit siyang magsuka sa Phoenix Egg. Ang sandali ay kakatwa, ngunit alam ni Sides na ang sitwasyon ay masyadong mapanganib para kay Aidan na magpatuloy sa landas na ito. Sa susunod na sandali, napagtanto ni Sides na tinitingnan niya ang isang Phoenix Egg. Sa kabilang banda, lubos na nadismaya ang ating binata na malaman na sinukalang niya ang mismong mana na pinagsikapan niyang sipsipin. Gayunpaman, nananatili siyang matigas ang ulo na determinado na kainin ang Phoenix Egg. Ngunit muli, nabigo ang kanyang plano. Sa pagkakataong ito dahil nagpasya ang Phoenix Chick na oras na sa wakas na ipanganak. Ang itlog ay nabasag at mula dito ay lumabas ang isang magandang lumilipad na phoenix. Ang Underlord ay tuyo na nagkomento na marahil ang mana na sinuka ni Aidan ang nagligtas sa buhay ng ibon. Samantala, lahat ay nakatayo sa pagkamangha sa paningin ng isang phoenix ng personal, maging si Cetus, bagaman ang ating binata ay malinaw na naiinis pa rin sa kanya. Sa susunod na sandali, ang phoenix ay lumapag sa ulo ni Aidan, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang gininto ang aura ang nagsimulang bumalot sa kanya. Sa una, nararamdaman niya na nasusunog siya, at nagpanik siya. Nag-aalala na baka naramdaman ng Phoenix ang kanyang naunang intensyon na kainin ito. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi siya nakakaramdam ng init. Ang kanyang hindi sinasadyang tanong ay sinagot ng Underlord, na nagpaliwanag na dahil ang Phoenix ay nailigtas ng mana na pinalabas ni Odin, ngayon ay nakikita niya siya bilang kanyang tagapagligtas at bilang kapalit ay nagbibigay sa kanya ng isang blessing of fire resistance. Sa pagdinig nito, ang ekspresyon ni Aidan ay naging seryoso habang nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa pagtatanggol laban sa kanyang kasamahan, na ang Fire Mage. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Phoenix ay lumipad at umalis sa sarili nitong landas. Agad na sinuri ni Cetus ang kalusugan ni Aidan, na inakala tulad ng iba na sinunog siya ng Phoenix. Bilang tugon, tuyo na nagkomento si Cetus na mula nang pumasok si Aidan sa kanyang buhay, ito ay walang anuman kundi kaguluhan at mga sorpresa. Si Aidan, syempre, ay sinubukan na iwasan ito ng may hangin ng pagiging walang alam, na nagpapanggap na hindi maintindihan. Ang kanyang atensyon ay ibinaling sa pinuno ng orc, at direktang tinanong ni Aidan kung bakit siya narito. Walang katiyakan na bamulong ang orc tungkol sa paglabag sa isang panata at bilang pagbabayad puri ay inaalok ang kanyang ulo bilang presyo. Lubos na nabigla ang ating binata sa misteryosong alok na ito. Ngunit nagsimulang magkaayon ang mga piraso nang malaman niya ang higit pa tungkol sa nakaraan ng orc. Sinasabing noon pa man, ang pinuno ng House of Rams, at ang pinuno ng orc ay nagdulo, isang laban na nagtapos sa pagkatalo ng pinuno ng orc. Napahiya sa kanyang pagkatalo, sumumpo ang orc na Atreus sa gubat at bantayan ang lupain mula doon, malayo sa teritoryo ng tao.
Ngayon na lumitaw siya dito, naniniwala siyang nilabag niya ang sagradong panata na iyon. Nang marinig ito, naalaala ni Aiden ang mga naunang salita ni Timman tungkol sa mga orc na matapang na nagpoprotekta sa kanilang lupain, at lahat ay nagsimulang maging makabuluhan. Kinikilala si Aiden bilang isang malinaw na inapo, o marahil kahit ang napiling tagapagmana ng House of Rems, inialok ng orc ang kanyang ulo sa kanya. Ngunit walang interes ang ating binata na kunin ang buhay ng orc, na lalong nagpagalit sa maipagmamalaking mandirigma. Iginigiit ng orc na ang ilang mga aksyon ay may bigat at dapat bayaran sa katumbas. Sa isang maikling sandali, tinukso si Aiden na bigyan ng katuparan ang kanyang dramatikong hiling ng pagpapakamatay, kung para lang tumahimik siya, ngunit mabilis na ibinasura ang ideya. Kailangan nila ang mga berdeng halimaw na ito na buhay kung ang teritoryo ay mananatiling protektado. Pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang pag-iisip dahil, siyempre, muling kumilos ang kanyang matandang kaibigan na si Kasakiman. Nang may tuso at malademonyong kislap sa kanyang mga mata, bumaling siya sa pinuno ng orc at iminungkahi na mag-alok ng ibang bagay sa halip na ang kanyang ulo. Ang kawawang orc, na walang kamalayan sa madulash na dalasdis na kanyang tinapakan, ay walang ideya kung ano ang darating. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sa wakas ay kumilos ang plano ng ating binata, halos hindi makapaniwala si Setos sa kanyang nakikita. Ang mga sundalo ay nagrereklamo at nagdadala ng kanilang mga paa sa paggawa ng kamay habang ang mga orc, malalaki, mabalahibo, at ganap na walang kamalayan na sila ay niloloko, ay humahatak ng buhangin na parang wala itong bigat. Lumabas na ang malaking plano ay simple. Dahil mapagpala na pinatawad ng ating binata ang buhay ng pinuno ng orc, ang mga orc ay nagbabayad ngayon ng pabor sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng gawaing kamay upang tumulong na kumpunihin ang tulay. Libreng trabaho, epektibong pagtatalaga, isang win-win para sa lahat maliban sa mga orc, marahil. Si Setus, na nanunood sa kabaliwan na ito, ay bumulong na minsan ay talagang parang 1,000 taong gulang na dragon si Aiden. Pagkatapos, habang inoobserbahan ang pag-aayos ng tulay, pinayuhan niya si Aiden na iwanan ang natitirang responsibilidad sa Slaughter Tower, lalo na sa pagtaas ng aktibidad ng halimaw mula sa disyerto, isang bagay na tiyak na hindi nila kayang hawakan ngayon. Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pag-iisip, sumang-ayon si Aiden. Nakuha na niya ang kanyang pinuntahan, kasama ang isang sorpresang pagpapala ng Phoenix bilang bonus. Kaya, makabuluhan na bumalik sa bahay at mag-focus sa pagsasanay sa kapayapaan. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo masungit nang bumalik siya sa bahay. Naghihiyawan ang lahat para sa kanya na parang napatay niya lang ang isang Diyos. At sa ibabaw nito, mayroon pang naglagay ng isang napakapambabaeng korona ng bulaklak sa kanyang mga kamay. Pinupuri ng karamihan ang kanyang mga gawa ng katapangan na may labis na pinalaking mga kwento na nagpapalalim sa pagsimangot ng ating binata sa bawat salita. Lubos siyang napuot sa ganitong uri ng maingay na parada at walang ideya kung sino ang nagsimulan ng mga katawa-tawang alingaw-ngaw na ito. Naturally, nagpa siya ang Underlord na ito ang perpektong oras upang latein siya. Ngunit sa isang pagkakataon, sinundan niya ito ng isang bagay na totoo habang itinuturo ang mga mukha ng mga taong malinaw na nakikita si Aiden bilang isang tunay na bayani. Si Aiden ay tumatawa lang. Mas mahalaga sa kanya ang pera. Ang paghanga na iyon ay nakakakuha sa kanya ng isa pang panlalait mula sa Underlord tungkol sa pagiging parang isang textbook mercenary. Nang may mahabang pagod na pagbugtong hininga, sumuko siya sa katotohanan na ang kanyang pangarap na tahimik na magsanay sa kapayapaan ay muling naglaho. Pagkatapos makaligtas sa hindi gustong pagtanggap ng bayani, nagpunta si Aiden upang bisitahin si Cassie, ngunit sinabihan na hindi pa rin siya gumaling. Sa katunayan, ang kanyang kondisyon ay mas malubha pa kaysa kay Rose. Determinadong, nag-alok si Aiden na bayaran ang anuman ang kailangan. Ngunit nang may malungkot at pagod na ekspresyon, mahinahon na sumagot si Cassie na hindi ito tungkol sa pera. Ang totoo ay wala pa siyang sapat na kasanayan o kaalaman sa pagiging apothecary upang lumikha ng miracle pill na kailangan ng kanyang katawan. Ang ganitong uri ng tao ay matatagpuan lamang sa Imperial Palace. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa lahat ng nagawa ni Aiden para sa kanya,
ngunit iginigiit pa rin niya na maghanap ng isang dalubhasang apothecary na angkop para sa kanya kung ito ay nangangahulugan na maaari siyang gumaling. Tumayo siya ng may determinasyon sa kabila ng kanyang protesta habang idinagdag na marahil ay may kilala siyang makakatulong sa kanya at nagpasya pa siyang dalhin ito dito. Habang tinitingnan siya, nagpahayag si Cassie ng kanyang pag-aalinlangan kung bakit ang isang tulad niya ay tutulong sa isang tulad niya dahil hindi naman sa walang mga dalubhasang alchemista sa paligid. Ngunit nang hindi bumabelang sa kanya, ipinakita niya sa kanya ang singsing na nakuha niya mula sa kanya habang idinagdag na nag-invest siya ng napakaraming pera at oras sa pananaliksik sa kanyang sakit. Kaya gusto niyang makita ang resulta kung ang lunas ay gagana o hindi. Sa madaling salita, dapat ay mas mabuti na buhay si Cassie hanggang noon habang siya ay kanyang pet project. Sa kabila ng kanyang mga bastos na komento, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata. Talagang pinaghihinalaan niya ang kanyang tunay na intensyon sa simula, ngunit dahil walang pagpipilian, kailangan niyang tanggapin ang kanyang alok. Hanggang noon, tinanggap niya na ang kanyang sakit ay hindi gumagaling. Sinabi sa kanya ng lahat, kahit na may mainit na salita. Ngunit sa kabila ng kanyang malamig na komento, nakakaramdam siya ng init bigla dahil anuman ang mangyari, mas malakas ang sinasabi ng kanyang mga aksyon. Nang may ngiti, hiniling niya sa kanya na dalhin ang pinakamahusay na apothecary dahil mayroon siyang perpektong pananaliksik. Habang naglalakad siya palabas, hindi naintindihan ng Underlord ang kanyang biglaang pagbabago ng puso at nagbiro na baka mamatay na siya, tulad ng sinasabi. Mahinahon siyang sumagot na bilang isang mersenaryo, ang kanyang mga salita ay mahalaga sa kanya, kaya hahanapin niya ang apothecary dahil mukhang kulang sa oras ang doktor na ito. Para sa layuning ito, naglakbay siya at nakarating sa McKean City pagkatapos ng 3 araw. Habang tinitingnan ng masiglang lungsod, nakaramdam siya ng nostalhiya, na naaalala kung gaano kasigla ang pinakamalaking, free trade city, na ito noon. Dahil dito, nalilito ang Underlord sa kanyang mga salita dahil ginagamit niya ang nakaraang panahunan. Ipinaliwanag niya sa kanyang kasamahan na sa kanyang nakaraang buhay, ang lungsod na ito ay nawasak ng isang baliw na dragon. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid sa mga tao at nakaramdam ng medyo hindi angkop. Hinihiling ng Underlord ang lokasyon ng apothecary, ngunit pinatahimik niya ito, na iginigiit na hahanapin niya ito ng mag-isa. Samantala, sa slum area ng lungsod, ilang mga goons ang nagbabanta sa nasabing apothecary, na tila nabigo na maghatid ng mga goods na in-order nila. Mahinahon siyang sumagot na imposible para sa kanya na gumawa ng higit sa isang high-grade miracle pill bawat linggo. Ngunit hindi gusto ng mga goons ang kanyang sagot at pinaalalahanan siya muli na kung hindi niya maibibigay ang mga ito bukas, ang collateral na kanyang ibinigay ay magdurusa sa mga kahihinatnan. Sa sandaling iyon, narinig ng mga goons ang isang tao na sumisigaw na parang baliw. Ito ang ating binata na malakas na nagpapahayag na narito siya upang tumulong sa sinumang biktima na nahaharap sa mga scam, extortion, o banta. Hindi nagustuhan ng gang leader ang pag-abala na ito at inutusan ang kanyang malaking alagad na si Karen na bugbugin siya. Sinubukan ni Karen na takutin si Aidan, na sa halip ay bumaling sa apothecary at mariing nagtanong kung siya ay binabantaan o niloloko. Si Karen, na naiinis sa pagiging hindi pinansin, ay sinubukang hampasin, ngunit bago siya makalapat ng isang suntok, sinuntok siya ni Aidan diretso sa pader. Ang mga goons ay natigilan sa labis na pagpapakita ng lakas. Nang may seryosong ekspresyon, sinabi sa kanila ni Aidan na umalis sa gilid upang harapin niya ang kanyang customer, na marahil ay ang blonde na apothecary na ito. Ang boss ay sa susunod na sandali ay nasa ibabaw ng ating binata dahil sa paghampas sa kanyang mga tauhan, ngunit nagpa siya ang ating binata na maging malikot sa halip na maging macho, at hinubad ang pantalon ng goon upang ipahiya siya. Bukod pa rito, ang goon ay nakasuot ng napakapambabaeng teddy bear boxers, na lalong nagpagalit sa kanya. Determinadong turuan ng isang aral ng boss, si Aidan, na naglakas loob na magulo ang kanyang organisasyon, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang talim na nabasag ni Aidan. Ngayon, ang tinatawag na apex predator ng lungsod na ito ay takot nang mapagtanto niya na maaaring gumamit si Aidan ng sword aura.
Ngunit ang ating binata ay mas naiirite sa isa pang detalye na muli siyang tinawag na troll ng goon na ito. Kaya, binugbog niya ito hanggang sa kaibuturan. Sa panunood sa buong pagpapakita, ang iba pang mga goons ay namangha na makita ang isang tulad ng ating binata ay nasa slum area. Pagkatapos ay bumaling si Aiden sa apothecary upang makipag-deal sa kanya para sa isang magandang presyo. Ang apothecary ay may pag-aalinlangan, iniisip na baka siya ay mas scam ni Aiden, kahit na may sword aura si Aiden at walang dahilan upang tulungan siya. Wala nang pagpipilian, halos magmakaawa siya kay Aiden na tulungan siya. Ang kanyang kwento ay talagang tipikal. Siya ay isang kilalang apothecary, ngunit lahat ay nagbago nang ang kanyang anak na si Alice ay kinidnap ng isang masamang guild na tinatawag ang kanilang sarili na Ceres. Hinihiling nila na mag-supply siya ng miracle pill minsan sa isang linggo upang panatilihin siyang buhay. Sa nakaraang buhay ni Aiden, si Joseph ay ang kanyang kliyente na nag-hire sa kanya upang maghayganti para sa kanyang anak. Dahil pagkatapos magbigay si Joseph ng miracle pill, sa loob ng maraming taon, pinatay pa rin siya ng organisasyon. Ngayon, inaasahan ng ating binata na hindi magiging ganoon ang mga bagay. Desperado, sinabi sa kanya ni Joseph na gagawin niya ang anumang bagay kung ililigtas ni Aiden ang kanyang anak. Hindi niya napagtanto na ang kanyang mga salita ay muling nagpagalaw sa kasakiman sa ating binata na naghahanap na upang tiyakin na tutuperin ni Joseph ang kanyang pangako. Sa ngayon, nakakakuha siya ng komento na si Aiden ay mas nakakagulat sa mga tuntunin ng gluttony kaysa sa kanyang espada, ang Beelzebul, na mayabang niyang sinalubong sa pagsasabi na binibigyan niya si Joseph ng isang napakapatas na deal. Pagkatapos ay bumaling siya sa natitirang goon na malapit nang umalis ng palihim, ngunit ang mga mata ng ating binata ay masyadong matalas upang hayaan siyang umalis. Pinanatili niya siyang may malay para sa investigasyon. Bago magsimula, nagpa siya si Aiden na bigyan siya ng ilang mga suntok. Ngunit ganap na takot, ang kawawang goon ay ibinunyag ang lahat sa sandaling may tanungin si Aiden. Ang eksena ay lumipat sa opisina ng guild ng Ceres kung saan ang guild master ay sakam na naghihintay para sa dalawang miracle pills. Sa pagkakataong ito, iniisip na makakatulong sila sa kanya na kumita ng isang magandang halaga. Isinasaalang-alang pa niya ang pagkonsumo ng isa upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng pinto habang pumapasok ang kanyang subordinate. Sa pagkakita sa kanyang namamaga na mukha, tinanong ng guildmaster tungkol dito. Bago makasagot ang lalaki, lumabas si Aiden mula sa likod niya na parang naglalaro siya ng peek-a-boo. Ngunit hindi humanga ang guildmaster. Tinanong niya kung sino si Aiden at binalaan siya na hanggal siya sa pag-infiltrate ng isang tiger's den. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmumula sa emergency mana alarm na nakatago sa loob ng kanyang desk na na-activate na niya gamit ang kanyang mana. Ngumiti siya habang iniisip na darating ang kanyang mga tauhan anumang sandali at matatapos na si Aiden. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nang walang sinuman ang nagpakita, nagsimula siyang mag-alala kung ang alarma ay nasira. Sa pagpanik, nagsimula siyang sumigaw para sa tulong. Sa pagdama sa kanyang intensyon, casual na nagkomento ang ating binata na nang pumasok siya, ang kanyang mga miyembro ng guild ay natutulog. Sa madaling salita, natalo na ni Aiden sila at pinatulog. Ngayon nagbago ang ekspresyon ng guildmaster habang binalaan siya ni Aiden na hindi siya matutulog ngayong gabi. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Alice. Si Uncle ay nagpapalagay na marahil ay inupahan siya ni Joseph, ngunit iniisip pa rin na hindi ito sapat. Sa kabila ng pagpatulog ni Aiden sa ilang miyembro ng kanyang guild na may mana na dumadaloy sa kanyang mga kamay, sumugod si Uncle sa ating binata, na inaangkin na siya ang pinakamalakas sa guild. Mukhang tinalo din ni Aiden ang tinatawag na pinakamalakas na tao na ito, dahil pagkatapos ng ilang sandali ay nakita siya na may namamaga na mukha na nagbubukas ng pinto ng kulungan kung saan nila inilagay si Alice. Hindi makapaniwala si Oding na nakulong nila ang isang bata sa ganoong lugar. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang bata na ito ay hindi ordinaryo. Tila upang patunayan na ang nasabing bata ay sumugod sa kanya at sinipa pabalik si Uncle, sumisigaw na papatayin niya si Uncle.
Sa pagkakita nito, naisip ni Aiden na ang Guildmaster na ito ay hindi dapat mahina sa kapangyarihan pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay sumingit ang Underlord habang sinasabi na ang bata ay may isang espesyal na kapangyarihan. Sinubukan ni Alice na atakihin siya, ngunit tumayo siya doon nang hindi natinag. Hindi siya interesado sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang trabaho ay dalhin siya sa kanyang ama. Hinihiling niya ang parehong, sumasang-ayon na sumama sa kanya, at agad na kumalma ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya sa kanya ng mahinahon na ipinadala siya ng kanyang ama. Naniniwala pa rin na makikita niya ang kanyang ama, niyakap niya siya at emosyonal na inamin kung gaano siya natakot. Habang inaaliw niya siya, nahihirapan ang Underlord na maniwala na ang isang tulad niya ay maaaring magpakita ng empatiya. Nagprotesta si Aiden, nagtatanong kung anong uri ng tao ang iniisip ng Underlord na siya. Ngunit iginigiit ng Underlord na si Aiden ay tila isang ibang tao mula sa kung sino siya sa kanyang nakaraang buhay. Mayroong isang heartwarming scene nang muling magsama si Alice sa kanyang ama, na humihingi ng paumanhin sa pagpapakidnap sa kanya ng mga taong iyon. Sa panunood sa eksena sa harap niya, dahan-daang ngumiti si Aiden. Pagkaraan ng ilang sandali, isinilid niya siya sa kama habang natutulog siya. Taos-puso siyang pinasalamatan ng kanyang ama si Aiden, ngunit pinaalalahanan siya ni Aiden na hindi siya gumagawa ng gawaing kawang-gawa. Inaasahan niyang tutuperin niya ang kanyang bahagi ng kasunduan. Sumang-ayon si Joseph na magbayad at nagtanong kung magkano ang gusto niya. Mahinahon na tinanong ni Aiden ang halaga ng kanyang anak. Bilang isang nagmamahal na ama, taos-puso na sumagot si Joseph na kung kailangan niyang bayaran ang kanyang buhay para sa kanyang anak, gagawin niya. Sa sandaling iyon, casual na ipinaalam sa kanya ni Aiden na hindi pera ang hinahanap niya, dahil mayroon na siyang marami nito. Si Joseph ay halatang natinag ng ibunyag ni Aiden na ang kanyang hinahanap ay ang kanyang mga kasanayan sa apothecary. Agad na nag-conclude si Joseph na alam na ni Aiden ang kanyang pagkakakilanlan, dahil sa paglapit niya sa kanya. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay natanggap niya ang tulong ni Aiden. Kaya, sumang-ayon siyang bayaran siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Joseph ang kumikinang na miracle pill sa loob ng kahon, na nakilala na ni Aiden salamat sa kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Joseph na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang karanasan sa buhay at kadalubhasaan sa paglikha ng high-level miracle pill na ito. Sa kabila ng pagdudugo, halos hindi na kinaya ni Aiden ang kanyang sarili habang nagtatanong kung maaari ba talaga niyang matanggap ang pill. Hinimok siya ni Joseph na kunin ito dahil ito ay bahagi ng pagbabayad. Gayunpaman, nasusuka ang Underlord sa kanyang pagdudugo, na walang kamalayan kung gaano talaga kalakas ang pill. Nilunok ni Aiden ang pill at naramdaman ang daloy ng mana na damaloy sa kanyang katawan. Sa sensasyon na iyon pa lang, napagtanto niya na ito ay isang pambihirang, high-grade miracle pill, na kayang doblehin ang kanyang mana sa isang solong dosis. Pagkatapos purihin ang pill, handa si Aiden na tumanggap ng isang regular na dosis nito. Ngunit sa halip, hiniling siya ni Joseph na sumali sa House of Duque, kapalit ng kanilang proteksyon. Malinaw na nagpanik si Joseph nang mapagtanto niya na hindi man lang niya tinanong ang pagkakakilanlan ng lalaki sa harap niya. Sa sandaling ipinakilala ni Aiden ang kanyang sarili, sumigaw si Joseph na si Aiden ay ang infamous Lord Troll, ang isa na pinag-uusapan ng lahat. Mukhang ang titulo ng Lord Troll ay naging isang personal na pagkainis dahil medyo masungit at naiirita siyang marinig ito. Sa wakas, tinanong ni Joseph kung ano ang layunin ni Aiden sa pagiging narito. Ibinunyag ni Aiden na kailangan niya ang tulong ni Joseph sa isang bagay kung saan ang kanyang pamilya ay paprotektahan ng House of Rams, na mukhang isang magandang deal. Si Joseph ay interesado sa pagkadali ng bagay na ito. Para sa layuning ito, naglakbay si Aiden kasama si Joseph sa Casilab kung saan sinuri nila siya. Pagkatapos ma-diagnose ang kanyang kondisyon, nag-conclude si Joseph na siya ay naghihirap mula sa matinding mana depletion, na isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Kahit nawala ito para sa kanyang malakas na beast genes, namatay na sana siya matagal na dahil sa kakaibang kondisyon na ito. Pagkatapos suriin ang kanyang pananaliksik,
nag-conclude siya na posible para sa kanya na lumikha ng isang lunas gamit ang kanyang paraan. Ngunit ang isyu ay ang paghahanap ng mga ingredients. Nag-alok si Aidan na magbigay ng tulong pinansyal upang tipunin ang mga kinakailangang ingredients. Nilinaw ni Joseph na hindi ito tungkol sa pera. Ang problema ay ang pagkuha ng mga ingredients na ito ay halos imposible. Halimbawa, isa sa mga ingredients ay isang napakabihirang fire elemental na kailangan upang matuno ang frozen channel of mana sa sistema ni Cassie. Si Aidan ay interesado sa kung saan nila mahahanap ang fire element na ito. Ang sagot ay nagmula kay Cassie, na nagpaalam sa kanya na ang gayong fire element, kung ito man ay nagmula sa puso ng dragon o isang phoenix feather, ay imposible na makuha, dahil ang parehong mga nilalang ay gawa-gawa lamang at halos imposible na mahanap. Sinabi niya nang may pagkasiphayo na ang pagkakaroon ng isang apothecary ay hindi nalulutas ang problema, ngunit pinahahalagahan niya ang kanyang mga pagsisikap. Gayunpaman, pareho silang nagulat ng casual na kinuha ni Aidan ang isang phoenix feather mula sa kanyang bulsa. Walang bahala siyang sumagot na isang phoenix ang naghulog nito, na naaalala ang pagpapala na natanggap niya mula dito. Kinuha ni Joseph ang balahibo habang idinadagdag na aabutin lamang siya ng 2 araw upang gawin ang lunas. Habang tinitingnan niya ang eksena, isang luha ang dumulas mula sa mata ni Cassie habang sa wakas ay nakikita niya ang posibilidad ng isang lunas. Sa sandaling iyon, kumatok si Philip sa pinto at ipinaalam kay Aidan na ipinatawag siya ng kanyang ama. Nang marinig ito, nagsimulang pagpawisan ng labis si Aidan, na naaalala ang kanyang pagkakamali sa pag-alis sa bahay nang hindi nagpapaalam sa kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatayo siya sa harap ng kanyang ama, na nagtanong tungkol sa kanyang paglalakbay sa McCain City. Ipinaalam ni Aidan sa kanya na mayroon siyang ilang negosyo doon at humingi pa ng paumanhin sa hindi pagpapaalam sa kanya ng maaga, ngunit mukhang hindi ang layunin ng kanyang ama na pagsabihan siya. Sa halip, nag-extend siya ng isang invitation envelope patungo kay Aidan. Habang ibinubunyag na siya ay inimbitahan sa Imperial Banquet na ginaganap para sa kaarawan ng Crown Prince, pinaalalahanan siya ni Adam na karaniwang si Carl ang kumakatawan sa kanilang pamilya sa mga ganoong kaganapan. Nang may nakakabahala ng ngiti, sinabi ng kanyang ama na tumanggi si Carl sa imbitasyon dahil abala siya. Bukod pa rito, gusto ng lahat na makita si Aidan. Si Aidan ay malapit nang sumagot na abala din siya. Ngunit pinigilan niya ang sarili nang maalala niya na ito ang taon 450 ng kalendaryo ng Imperial, isang taon na may kaugnayan sa isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinubukan siyang kumbansihin muli ng kanyang ama, ngunit simpleng sumagot si Aidan na pupunta siya habang tinatamaan ang kanyang ama. Nagpeke si Aidan ng isang dahilan, na inaangkin na dapat siyang dumalo dahil abala ang kanyang kapatid. Pinatahimik siya ng kanyang ama, na nagnanais sa kanya ng isang ligtas na paglalakbay. Habang lumalabas siya, ang kanyang underlord, na kilala siya ng husto, ay nagkomento na dapat ay mayroong ilang personal na dahilan para sa kanya na dumalo sa banquet. Ibinunyag ni Aidan na sa taon 450 ng kalendaryo ng Imperial, malamang na magkakaroon ng atake ng mga Dark Mages sa Imperial Banquet. Sa panahong iyon, magkakaroon ng isang Silver Witch, na may kaugnayan sa kaganapan na gusto ni Aidan sa kanyang panig. Pinaalalahanan siya ng Underlord na personal siyang napuot sa mga Dark Mages, kaya bakit niya gustong i-recruit ang isang taong kinasusuklaman niya. Sumagot si Aidan na iba siya sa tipikal na Dark Mage. Nagbuo siya ng isang faction na tinatawag na Florence Flames, na naiiba sa radical na Chaos Faction. Sa kanyang nakaraang buhay, napatay niya siya. Naalala niya ang kanyang huling sandali nang ibunyag niya na kung nagkita sila sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon, magiging malapit sila. Pinagsisihan niya na hindi niya nahiwalay ang tiwaling bahagi ng dark magic at itinatag ang tunay na kagustuhan ng kanyang pamilya bago siya namatay. Determinadong baguhin ni Aidan ang takbo ng aksyon na ito sa pagkakataong ito. Kinabukasan, nagsimula si Aidan sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang entourage. Nakakaramdam ng medyo nalilito kung bakit kailangan niyang magdala ng napakaraming tao sa kanya sa isang simpleng birthday party. Ipinaliwanag ni Ron na ito ay isang paraan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at mapanatili ang dangal ng kanyang bahay.
Ngunit hindi naintindihan ni Ro kung bakit kailangan nilang manatili sa nayon ayon sa plano ni Ro kung madali silang makakakuha ng isang shortcut sa pamamagitan ng isa pang ruta. Nagsinungaling si Aidan, na inaangkin na ito ay dahil gusto niyang magkaroon ng isang mabagal na paglalakbay. Ngunit sa totoo lang, bago makarating doon, nakikipagkita siya kay Joseph dahil gusto niya ng higit pa sa kanyang miracle pills. Ngunit hindi makagawa si Joseph ng isa pa. Ang dahilan ay ginamit ni Joseph ang Tears of Ant bilang pangunahing sangkap sa mga pills, at ang mga iyon ay nauubos na ngayon. Bumalik sa kasalukuyan, nagmumuni-muni si Aidan na hindi pa niya nasaksihan ang isang dulo, ngunit may kilala siyang baka may alam tungkol sa kanila. Bukod pa rito, kailangan niyang kumuha ng isang regalo para sa kanya na iniwan ng kanyang master. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang crew na bibisita siya sa isang tao sa nayon. Nag-alok si Ro na samahan siya, ngunit ang savage reply ni Aidan ay si Ro ay mas mahina kaysa sa kanya, kaya hindi niya kailangan ang kanyang proteksyon. Habang naglalakad siya sa kagubatan ng mag-isa, tinanong ng Underlord kung gusto niyang makipagkita sa isang tao sa isang liblib na lugar. Sumagot si Aidan na hindi niya matatawag na meeting ito dahil kahit ngayon pagkatapos ng muling pagsilang, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari sa isip ng kanyang sariling master. Ang kanyang mga mata ay pagkatapos ay lumapag sa isang malaking hugis puso na bato, na nagdudulot ng isang nostalgic smile sa kanyang mukha. Nagkomento ang Underlord na ang bato ay hindi mukhang natural. Si Aidan, na may masungit na ekspresyon, ay naaalala na ang batong ito ay ginawa ng kanyang master bilang isang regalo para sa kanyang mga disipulo, na nagpapatunay sa kakaibang panlasa ng kanyang master. Sa pagtingin sa bato, mukhang isang normal na lang, at kahit ang Underlord ay walang maramdaman na espesyal tungkol dito. Ngunit sigurado si Aidan na dapat mayroong isang bagay dahil ang kanyang master ay may isang paraan ng pagbabalot ng mga bagay sa malalaking kahon. Nang may pag-iisip na iyon, hinati niya ang bato. Pinaalalahanan siya ng Underlord na hindi niya lang maaaring sirain ang regalo ng kanyang master. Pinaalalahanan siya ni Aidan na ang malaking puso ay balot lamang. Ngayon ay ibinunyag sa loob ay isang bagay pa, na isang dungeon. Hindi naintindihan ng Underlord ang loika sa likod ng kakaibang regalo na ito. Ipinaliwanag ni Aidan na ang kanyang master ay eccentric, laging naniniwala na ang sinumang karapat-dapat na maging kanyang disipulo ay kailangang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagharap sa kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit ang dungeon na ito ay hindi isang ordinaryo. Sa sandaling pumasok si Aidan, maraming mga parang zombie na halimaw ang naghihintay sa kanya. Sa pagkakita nito, nagkomento ang Underlord na dapat ay mayroong ilang animosity sa pagitan ni Aidan at ng kanyang master. Sumang-ayon si Aidan na naaalala kung paano niya minsang hindi naintindihan na gusto siyang patayin ng kanyang master nang una siyang pumasok sa dungeon sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa boss monster, nagpapasalamat si Aidan sa pagsasanay. Ayon sa Underlord, ang boss monster na ito ay tinatawag na Lich, isang dark mage, na sa kalaunan ay ginawa ang kanyang sarili sa mga undead. Sumang-ayon si Aidan sa kanyang Underlord dahil sa kanyang nakaraang buhay, nahirapan siya sa pagtalo sa Lich. Ito ay hindi isang halimaw na maaaring laruin ng isang amateur. Ang Lich, sa kabilang banda, ay mayabang na nagpapahayag na sila ay hanggal na pumasok sa kanyang teritoryo. Ngayon ay nagpaplano siyang gawin si Aidan na bahagi ng kanyang undead army. Bago matapos ng Lich ang kanyang pangungusap, sumugod si Aidan sa kanya, determinadong tapusin siya. Alam niya na ang undead army ay nakalink sa Lich at kapag napatay niya siya, ang mga zombie ay malamang na mawala. Sumalakay si Aidan, iniisip na, dahil napatay niya ang maraming Liches sa kanyang nakaraang buhay, ang pagtalo sa half-fledged na ito ay magiging madali. Nagawa ni Aidan na hampasin at talunin si Lich sa isang shot. Habang gumuho, pinagsisihan ito na namatay ito bago ito makita ang pagbangon ng kanyang Dark Mage Kingdom. Habang kumikilos ang bagong plano ni Aidan, nagsisimulang mawala ang mga zombie. May nakita siyang kumikinang na lumabas na isang locket na iniwan ni Lich. Tinanong ng Underlord kung ito ay isang regalo mula sa kanyang master, ngunit sumagot si Aidan ng negatibo dahil hindi pa niya ito nakita noon.
Sa pagtingin ng malapitan, kinikilala ni Aiden ang isang pattern sa kwintas at nagpasyang panatilihin ito, na balak na suriin ito sa huli. Pinapayuhan siya ng Underlord na kunin din ang bone powder ng Leech, na nagpapamukha kay Aiden ng masungit sa mungkahi. Ipinaliwanag ng Underlord na ang bone powder ay maaaring makaakit sa ant na hinahanap ni Aiden. Nang may masungit na pag-iisip, nagtataka si Aiden kung bakit niya sinusunod ang payo ng isang tulad ng Underlord, ngunit sinusunod pa rin ito dahil kaunti lang ang alam niya tungkol sa ant. Gayunpaman, kung ito ay lumabas na isang scam, dapat na handa ang Underlord para sa mga kahihinatnan. Ang Underlord ay interesado sa regalo, ngunit si Aiden, na abala sa pagkolekta ng bone powder, ay hiniling sa kanya na maging mapagpasensya. Mukhang gusto niyang isave ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na item na ito para sa paggamit sa hinaharap. Pagkatapos tipunin ang lahat, sumulong siya upang hanapin ang regalo na iniwan ng kanyang master para sa kanya sa nakatagong silid sa loob ng dungeon. Alam niyang ang kanyang master ay malamang nabaliw, ngunit hindi ganap na sira ang ulo upang mag-iwan ng isang dungeon at isang leech bilang regalo. Hindi sumasang-ayon ng Underlord habang idinadagdag na ang pag-iwan ng isang dungeon na may leech sa loob ay sapat na baliw. Sa sandaling iyon, sa wakas ay pumasok sila sa isang nakatagong silid kung saan may nakitang isang kumikinang na shield si Aiden. Parehong nakilala ni na Aiden at ng Underlord ito mula sa kanilang nakaraang buhay. Ang shield na ito ay hindi ordinaryo, dahil ito ay isang kasamahan ni Aiden sa kanyang nakaraang buhay, isa na ginamit niya upang talunin ang Underlord. Nang may nostalgic na tono, binati niya ang Spirit Shield of the Banshee. Habang sumusulong siya, nagmumuni-muni siya kung paano ang shield na ito ay nilagyan ng kaluluwa ng Banshee, tulad ng iminungkahi ng pangalan. Hindi lang iyon, ngunit ang shield at ang spirit ng Banshee nang magkasama ay sapat na upang mabaliw ang gumagamit. Ngayon, naiintindihan niya ang baliw na mga gawin na bumabagabag sa kanyang nakaraang buhay dahil dito. Sa kabila nito, gusto pa rin niyang gamitin ang shield. Hinawakan niya ito, alam na ang unang pagkakataon ay maaaring ang pinakamahirap, ngunit determinado siyang gamitin ito para sa kabutihan. Ang shield na ito ay mayroon ding isa pang natatanging katangian. Maaari itong mag-transform sa isang bracelet para sa gumagamit hanggang sa kailangan ito para sa labanan. Sa sandaling isuot niya ang shield, nagsisimulang sumigaw ang Banshee sa loob nito. Hindi natinag, nakaramdam pa rin si Aiden ng nostalgia pagkatapos marinig ito, dahil ang shield ay isang item na pamilyar na sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos marinig ang kanyang mga nostalgic na iniisip, nagbiro ang Underlord tungkol sa kung gaano siya kabaliw, tulad ng kanyang master, na miss ang sigaw ng Banshee. Ngayon na tapos na siya sa regalo, may naghihintay sa kanya. Tumingin siya sa paligid at tumawag, humihiling sa isang tao na magpakita. Habang malapit na siyang mag-alok ng isang deal, isang figure ang lumitaw, mas katulad ng isang bihasang veteranong merchant na naghihintay para sa isang tulad ni Aiden na dumating at gumawa ng isang transaksyon sa negosyo. Ang kuneho na ito ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang Rabbits, na isang spirit mula sa Friendly Sprite Trading Company. Siya ay sabik na mag-alok kay Aiden ng isang bilang ng mga item, mula sa mga potion hanggang sa kagamitan. Si Rabbits, gayunpaman, ay hindi lamang basta simpleng merchant. Siya ay nabibilang sa isang napakasakim na grupo ng mga merchant na bumuo ng organisasyon ng mga spirit merchants. Ang mga spirits na ito ay obsessed sa pangangalakal, lalo na ang mga dungeon items o loot mula sa mga mersenaryo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapadala ang kumpanya ng kanilang mga kinatawan sa sandaling may nag-clear ng isang dungeon. Ang tila inosenteng kuneho ay malayo sa inosente. Sabik siyang naghihintay para sa isang tulad ni Aiden na makipagkalakalan ng isang bagay para sa kanyang shield, ngunit tinanggihan ng ating binata ang alok, na nagpatigagol kay Rabbits. Nilinaw ni Aiden na narito siya para sa impormasyon tungkol sa lokasyon ng ant sa kanlurang kontinente.
Agad na nakuha nito ang interes ni Roberts dahil maaari siyang kumita sa pamamagitan ng pagpapalitan ng ganoong mahalagang impormasyon. Tulad ng isang mahusay na trader, agad siyang humingi ng 2,000 ginto para sa ganoong mahalagang intel dahil ang impormasyon ay ginto. Ang mga mata ni Roberts ay lumiwanag sa sandaling nag-alok si Aidan sa kanya ng doble ng halaga. Nagkomento ang Underlord na baka baliw si Aidan, ngunit hindi naman sa may utang siya kay Roberts mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Aidan, gayunpaman, ay sumagot na may utang siya sa kanya dahil ngayon ay gagamitin niya ang lahat ng kanyang natutunan mula sa kanyang master, na kung paano pagsamantalahan ang mga spirit merchants. Walang hiya siyang humingi hindi lamang ng lokasyon ng ant, kundi pati na rin ng 4,000 ginto. Agad na sumama ang ekspresyon ni Roberts nang mapagtanto niya na si Aidan ay hindi nag-aalok kundi hinihingi ang 4,000 ginto. Ipinapalagay niya na si Aidan ay nabaliw na pagkatapos makipaglaban sa halimaw. Ngunit alam ng ating binata ang laro, nag-aalok ng isang bagay sa likod niya na mahirap tanggihan ni Roberts. Nagsimulang pagpawisan ng labis si Roberts, na napagtanto na ang isang tulad ni Aidan ay alam na alam kung paano laruin ang laro na ito. Hindi mapakali, hinihiling ni Aidan na gawin agad ang deal, na nagbabanta na sirain ang kanilang pinakamahalagang asset, na ang Dungeon Core, kung hindi susunod si Roberts. Ang eksena ay bumalik sa nakaraang buhay ni Aidan nang ipinakita sa kanya ng kanyang master ang isang Dungeon Core, na nakatago sa loob ng isang malaking puno. Ang core na ito ay ang susi sa paggawa ng pera mula sa mga spirit merchants. Ito rin ang kanilang tunay na dahilan sa pagpunta sa dungeon. Habang tinitingnan ni Batang Aidan ang core, tinanong niya sa kanyang master kung paano ang bagay na ito na mukhang halos walang silbi dahil walang sinuman ang kukuha nito ng libre. Kaya, paano ito ginamit ng mga spirit merchants? Ang kanyang master, na parehong nalilito, ay hindi rin alam ang eksaktong gamit nito. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang core, ay isang treasure para sa mga spirit merchants. Kapag na-clear ng mersenaryo ang isang dungeon, mayroon silang karapatang ibenta ang lahat sa loob nito, kasama ang core. Iminungkahi pa ng kanyang master na kung ang mga merchants ay hindi bibili nito, dapat lang sirain ito ni Aidan. Ngayon sa kasalukuyan, hindi mapakali si Aidan, na naghihintay para kay Roberts na gumawa ng desisyon. Si Roberts, sa kabilang banda, ay nagpapanik, na kinakabahan na isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kapag nalaman ng kanyang mga nakakataas ang tungkol sa kanya na nakikipagpalit ng pera at impormasyon para sa isang dungeon core, siya ay mapapahiya ng higit pa sa imahinasyon. Ngunit sa kabilang banda, nahaharap si Roberts sa banta ng pagtanggap ng isang extermination letter mula sa hat merchant, kung hindi siya babalik na may dungeon core. Sa wakas, itinulak sa kanyang limitasyon, malapit nang bunutin ni Aidan ang kanyang espada upang sirain ang core. Wala nang ibang pagpipilian, inamin ni Roberts ang pagkatalo at sumang-ayon na bilhin ito. Naniniwala ba si Roberts na siya ay tuso? Si Aidan ang master ng Conan. Dahil dito, nakuha ni Aidan ang impormasyon at 4,000 ginto, at nagpaalam kay Roberts, habang idinadagdag na magkikita silang muli. Hindi ibinabahagi ni Roberts ang damdamin, gayunpaman. Habang si Aidan ay maaaring walang kamalayan dito, ang kuneho, na isang tuso na merchant, ay niloko siya pagdating sa impormasyon tungkol sa mga ants. Ang lokasyon na ibinigay niya para sa mga ants, ay isang lugar kung saan walang nakaligtas na bumalik. Samantala, nasisiyahan si Aidan sa kanyang hall at bumalik sa kanyang crew. Si Ro, gayunpaman, ay medyo nag-aalala. Pagkatapos ng kalahating araw nang walang anumang senyales ni Aidan, nagpasya pa siyang hanapin siya. Nang sa wakas ay makita niya si Aidan, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa kaluwagan habang ipinapahayag niya ang kanyang pag-aalala. Si Aidan, gayunpaman, ay hindi sanay sa ganitong uri ng palakaibigang pag-uugali at sa loob ay nagnanais na bumalik si Ro sa kanyang karaniwan, mas masungit na pag-uugali, tulad ng sa kanilang nakaraang buhay. Nang may bastos na komento, tinanong ni Aidan kung sapat na ang pahinga ng kanyang mga alipin. Kung gayon, sila ay direktang pupunta sa kabisera.
Hindi alam ni Aidan, may iba pa na bumisita sa parehong dungeon na naglalaman ng Banshee Spirit. Ang someone na ito ay walang iba kundi ang Silver Witch, na sa wakas ay natagpuan ng dungeon na kanyang hinahanap. Gayunpaman, may isang bagay na kakaiba nang pumasok siya. Walang mga halimaw. Ang kanyang pinuntahan ay nawala. May kumuha na nito.